Isa sa mga may-ari ng isang sikat na chocolate brand namatay matapos mahulog sa sinasakyang bisikleta sa South Africa. At isang grupo ng mga babaeng aktivista nagprotesta ng topless sa Ukraine. Narito po ang report. Binulabog ng sunog ang Holy Week services ng sikat na Sagrada Familia Basilica sa Espanya. Isang lalaki umano ang nagpasimula ng apoy sa loob ng simbahan. Agad inilikas ang mahigit 1,000 taong nasa loob ng basilika. Mabuti na lang at walang nasaktan. Arestado naman ang hinihinalang arsonist. Pumanaw na ang isa sa mga may-ari ng sikat na chocolate brand na Ferrero Rocher. Namatay ang Italianong si Pietro Ferrero matapos mahulog sa sinasakyang bisikleta sa South Africa dahil sa hinihinalang karamdaman. Sa kanyang pagkamatay, mapupunta sa kamay ng kanyang kapatid na si Giovanni ang pagpapatakbo sa Ferrero Company. Topless namang nagrally ang isang grupo ng mga babaeng aktivista sa Ukraine para iprotesta ang anilay hindi raw demokratikong pamumuno ng kanilang kasulukuyang gobyerno. Pumwesto sila sa tapat ng pinagdarausan ng Chernobyl Conference na dinaluhan ng ilang world leaders. Sabay sabing masahol pa raw sa Chernobyl nuclear disaster ang pamumuno ng leader ng Ukraine. Hindi naman pinalampas ng mga otoridad ang nagprotesta at isa-isang pinagdadampot ng mga pulis. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Bida lagi sa mga senakulo ang mga gumaganap sa karakter ni Jesucristo. Pero ano man kaya ang pakiramdam ng mga nakatoang gumanap sa papel ng kontrabidang si Judas? Narito ang report. Tandaan mo! 30 pirasong bila! 30 pirasong bila! 30 pirasong bila! 30 pirasong bila! Judas! Mapapasama niyo siya! Bigyan niyo ako ng mga sundalo upang siya'y palibutan sa hagdilang Getsemani. Judas! Judas! Gaganap sa unang pagkakataon bilang Judas ang 35 anyos na si Pachot Santos. Bago nito, 4 na taon siyang gumanap na Jesus sa senakulo sa Barangay Elena, Marikina. Kaya naman puspusan ang paghahanda niya para mapangatawanan ang karakter ng disipulong nagkanulo kay Jesus. Yung transition, kailangan kasi marami kang pag-aaralan ng karakter. As Judas, dito ko nalaman na umikot din yung karakter niya sa love of money. Bukod sa masusing pag-aaral sa karakter ni Judas, humuhugot din daw siya ng emosyon sa mga tao sa kanyang paligid. There's a little Judas in everyone. Kahit ako, aminin ko, sarili ko, nandun yung nagiging traitor tayo sa isa't isa. Hindi tulad ni Pachot, batikada bilang Judas ang sinakulo sa Cainta Rizal si Ed. Pero sa kabilang 25 taong niyang pagganap bilang isa sa mga pinakamalalaking kontrabida sa Biblia, may pagmamalaki raw niya ang pagturing sa kanya ng mga katrabaho bilang pinakamabait na Judas. Most of the people na mga kaibigan sabi, ikaw ang pinakamabait na Judas na nakilala namin. But when it comes to stage playing, the role playing, I bring out the best in. Sa tagal ng pagganap niya, halos naranasan na raw niya ang lahat ng hirap sa pagganap. Kabilang na muntikan niyang pagkakasakal sa isang eksena. There was a time na nung paggamit ko siya, halos nasasakal na ako. So, wala. Pero kailangan ituloy mo yun eh. Ang ganyang klaseng hamon, ngayon palang pagdaraanan ng baguhang sinakulo aktor na si Rex, na natoka rin gumanap na Judas sa Pasong Tamo, Quezon City. Mga katoto, bayan ninyong masdan, taong nagbabanal-banalan, hulihin siya! At huwag mag-anilangan. Kakayanin niya kayang panindigan ng karakter ni Judas? Yung imagination ko po kung paano po maging kontrabida po. Yung kunyari po, may inaaway po ako na lalaki, mga ganyan, o kaya babae. Iba't iba man ang kanilang pagganap sa isa sa pinakakontrobersyal na disipulo ni Jesucristo. Iisa lamang ang kanilang layon, ang mailapit sa mga Katoliko ang kwento ng pagpakasakit ng Diyos na nagkatawang tao. Oh
hindi. Yan, nakakamiss yun. Kung nasa ng balita, ikaw ang liga ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. Ako pa si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, susunod na po ang Reporter's Notebook. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi. GMA News.